All right. Hi, everyone. So, welcome to our new lesson for today. At ito nga yung Claude. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin ma-explore si Claude AI. So, first and foremost, syempre kailangan, mag-sign in tayo. So, kung ikaw ay bago pa lang, syempre kailangan mo siyang i-sign in. It's either continue with email or Google. Pwede naman sa Apple. But since meron tayong Google account ngayon, so, sign in tayo kay Google account. Okay, continue lang natin siya. And, ayan na si Claude AI. So, pag-usapan natin yung different parts ni Claude AI para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Alright, so meron tayong new, projects, artifacts, code, and customize. So, ano nga ba si new projects, artifacts, code, and customize? So, itry natin ngayon isa-isa kung ano-ano yung mga nagagawa nito. Tara. Alright. So, dahil dito, kasi actually, parang, di ba, nabanggit nga natin, napag-usapan natin na si Claude is parang si ChatGPT. So, syempre, kung gusto ninyo na ma-explore to, isa-isahin natin yung mga different parts ni Claude AI. Okay, so pwede nyo tayo, ito yung new. Obviously, kung gusto ninyong magbigay ng task or gusto nyong utusan si Claude AI, lagyan nyo lang siya dito ng kung ano yung gusto nyong malaman about Claude AI. Okay? Dito naman sa projects, kunyari may mga projects kayo na gusto rin ninyong malaman, so lalagyan lang, or gusto ninyong lagyan, so ito yung lalagyan nyo lang siya ng new. Okay? So dahil wala pa naman tayong project na gagawin, hindi muna natin siya gagawin. And of course, si artifacts. Ano ba yung mabibuild ninyo with artifacts? So if you can dream it, you can build, take apps, mga games, mga templates, and tools from thought to reality. At syempre, kay code naman, meron tayong iba't ibang klase ng um, iba't ibang klase ng mga code, okay? So, pero actually, meron din naman tong mga plans na pwede mong magamit at ma-explore. So, meron din tayong for team and enterprise. So, unahin muna natin si free. So, paano nga ba si free? Ayan. So, kanina pinag-usapan nga natin, di ba? Ano-ano ba yung different plans ni Claude? So, first is, kung gusto mo munang mag-umpisa kay Claude, syempre, doon ka muna sa free. Imi-meet mo muna si Claude. Ito yung starting point kung gusto mo munang matutunan si Claude. So, pwede mo siyang gamitin for writing activity, rewriting, content creation, brainstorming, mag-summarize ka ng mga documents, di ba? Pwede ka rin mag-research dito at mga basic coding. So, sa artifacts naman, for creating interactive outputs mo for your free plan. Best for beginners to na gusto mo munang malaman kung useful ba si Claude sa mga daily work mo. And next one is si Pro. Ayan, $17 per month. Kung build naman siya annually, $200 lang siya. So, dito, everything in free. And si Claude naman, suitable to sa mga regular na mga gumagamit talaga ng AI. So, mas mataas ang usage allowance nito kesa sa free. At mas practical siya kung ikaw ay isang content creator or coach, freelancers, students, teachers, at business owners, and of course, programmer. Halimbawa, kung gumagamit ka ng Claude para gumawa ng course materials, yung mga social media content, business documents, script at mga AI projects, mas komportable gamitin ng Pro kesa sa free. Okay? Next one, meron naman tayong tinatawag na Max. Ito si Max Plan. Everything in Pro Plus, syempre, si Claude Max ay heavy users talaga to. Kung halos buong araw mo ginagamit si Claude, at gumagawa ka ng mga long documents, mga coding projects, research, large projects, multiple AI tasks, mas bagay na bagay sa iyo si Max Plan dahil mas mataas ang usage limit niya. Simple comparison lang to, si free
occasional use. Si Pro, regular, mga professional user. Si Max naman, intensive at heavy user siya. At meron naman tayong tinatawag na Claude Team. Ayan. Ito naman, si Claude Team, kung standard seat lang, all Claude features plus more usage than Pro, $25 per month siya kapag monthly. Pero kung 5 times more usage ka, $100 per month. So, pag-usapan natin si Claude Team. Halimbawa, meron kang team ng marketing, ng sales, ng virtual assistants, content creators, mga admin staff. Instead na kanya-kanyang personal AI account, maaari mong gamitin na ang Claude sa isang organizational team setup. Okay? Ibig sabihin, so meron ka ng isang team. So, ito lang yung gagamitin mo. Okay, pag sinabi naman natin na enterprise, ito naman yung para sa larger organizations, no? Na nangangailangan ng mas advanced na security, administration, mga control, and enterprise support. So, hindi ito yung usually necessary para sa mga individual entrepreneur or mga small creator. So, ano ba yung mga dapat mong piliin? Okay? So first, kung ikaw ay isang online business owner, coach ka, educator, content creator, gumagamit ng mga AI para sa courses at marketing, ganito ang recommendations ko para sa. Okay? So kung ikaw ay starting pa lang, mag-free ka muna. So mag-learn ka ng Claude plus Artifacts. Kung ikaw naman ay serious or daily users, mag-pro ka kasi best balance for individual professional use to. Very heavy ang AI use naman kapag nag-max ka. So, ito yon si Max, yung sinasabi ko kanina. At kung ikaw naman ay merong team, okay, kung gagamitin ng staff, VA, team members mo, ito, syempre, doon ka sa team. Kung ikaw ay large company, di ba? So, dati, kanya-kanyang department yan. Ngayon, pwede na kayong mag-Claude AI na large company enterprise, so advanced business requirements. Ito. So, pinakasimple lang. Okay? Yung free natin, try mo lang siya. Kapag pro naman siya, yan, pagka pro plan naman, use it professionally. Okay? Kapag ka max naman siya, ito tayo kay max. Kay max. Tayo. So, kung max plan naman yung gagamitin mo, use it heavily. At kung Claude team ka naman, di ba? Kung ikaw ay Claude team, at na tayo? Yan. Kung kay Claude team ka, syempre, may team ka. Use it with your team. Kung ikaw naman ay enterprise, sobrang laki ng organization mo, use it across sa organization. At kung pwede lang, maaari mo rin explain si Claude Pro versus ChatGPT Plus. So, meron na rin yun eh, no? So, siguro pag-usapan natin in the next lesson. So, syempre, kailangan natin na maintindihan kung ano-ano ba talaga yung bibili natin. Free muna, Pro, or Max. Alright? So, ngayon naman, puntahan naman natin ngayon si Artifacts. Okay, sino nga ba si Artifacts? So, pag sinabi natin Artifacts, okay, yan. Ano yung gamit nito? Diba sabi ko nga kanina, si Artifacts, ito yung mga tools, games, templates. Okay, ang Artifacts, isa ito sa mga features ni Claude. Okay, so ito, nakikita niyo ba siya, si Artifacts? Ito yung features ni Claude na kung saan parang workspace siya na hindi lang siya nagbibigay ng sagot. Pwede mo siya actually pagawain ng mga na nagbibigay. Actually, paano ba? Pwede ko explain dito. So, pwede siyang gumawa ng mga usable outputs. Okay, na pwede mong tignan, pwede mo rin siyang i-edit, pwede mo rin siyang, saan na tayo? Ito, pwede mo rin siyang i-develop pa. So, halimbawa, simple example tayo kay new artifacts. So, pwede tayong mag-type dito, di ba? Sabi natin yung apps, documents, pwedeng games, mga tools, mga creative projects, yan, quiz, start from scratch. So, halimbawa, pwede siyang gumawa ng mga interactive form or interface actually. So, puntahan natin dito start tayo muna from scratch, no? Try natin. So, mag-prompt tayo sa kanya. Create simple online enrollment form for my preschool.
So, dahil meron tayong school, so yan muna yung try natin. So, di ba, alam niya na meron akong school ni Claude. Alright, so ayan siya. What info do you need to collect from parents? So, pwedeng child-parent basic information. Yan, pwede. So, what's the vibe of your preschool? So, clean and professional sana. Ayan. Where will this form? Ayan, sa webpage. Ayan na siya. Okay? So, marami siyang pwedeng gawin si Claude. So, from artifacts. Okay, so instead na text construction or instructions lang, pwede siyang gumawa actually ng mga interactive form interface kay artifacts. Halimbawa, parent's name, child's name, age, contact number, program. And then, pwede mong gawin na sa artifacts, ano-ano ba yung mga pwede pa natin gawin kay artifacts? So, ito yung tinatawag natin, di ba? Ito yung artifacts na sinasabi namin. No? So, pwede ka actually gumawa ng mga simple website, landing page, ayan, calculator, dashboards, or forms. Sa mga business tools naman, pwede mga sales calculator, pricing, quotation, business tracker, simple CRM. Kung educational materials naman, pwede kang gumawa ng mga interactive quizzes, flashcards, learning activities, worksheets, at lesson tools. And kung presentation and documents naman, pwede kang makatulong dito sa pag-develop ng mga structures. Ayan, so ito si artifacts. Madami pa siyang pwedeng gawin actually. So mga coding project, yan. So pwede mo siyang utusan na mag-change ng design to make it more professional or pwede kang mag-add a login page. So i-update ni artifacts yun. So bakit ba powerful si artifacts? Kasi nga, ang difference is kapag normal AI, pwede mong sabihin sa kanya, here is the code for a calculator. Kung artifacts, here is your calculator. So, hindi lang idea, explanations, yung pwedeng ibigay ni artifacts, no? So, marami siyang pwedeng gawin. Okay? So, pwede natin dyan, kunyari, kung gusto mo lang, halimbawa, ikaw, online business mom calculator ka, so, pwede mo dyan i-input yung mga product cost, yung mga selling price, mga shipping ads, or mga ads expenses mo. Okay? So, yun. Maraming pwedeng gawin, no? So, pwede rin kayong gumawa ng mga courses dito if you want to have courses. Okay? So, sobrang dami niya. So, now, let's move on with the code. Ayan. Dito tayo kay code. Ano nga ba yung ginagawa ni code? Ayan. Si code naman, ang ginagawa niya, di ba? Claude Artifacts, pag pinagsama natin si code, simple explanation lang yan. Sa Claude Artifacts, pwede mong sabihin kay Claude kung ano yung gusto mong i-build. At siya yung tutulong gumawa ng code para sa inyo. So, meron tayo actually 3 basic parts ng web code. So, ito yung HTML structure. Ito yung skeleton ng web page. Meron tayong tinatawag na CSS. Ayan, ito tayo. Punta tayo kay CSS. So, kay code naman, ito, kung meron tayong pro plan, I think dito tayo pwedeng pumasok, no, sa mga coding. So, CSS design, merong JavaScript. Okay, so meron siyang 3 klase. Ano ang advantage ng Claude? Okay, so may advantages siya. Kung hindi mo kailangan maging expert kasi sa coding, no? Kung kunyari meron kang gumagamit ka ng code ng Claude, hindi mo na maging kailangan mga expert programmer. Okay? So, marami tayong pwedeng sabihin kay Claude. Pwedeng make the calculator more professional. Okay, try natin. Ay, sige, dito muna tayo. Make the calculator professional. So, then, make it mobile friendly. So, pwede natin yan iutos. Kunyari lang, meron tayong code, di ba? So, kung magko-code tayo, yun yung pwede natin gawin. So, pwede mo actually improve din si code. Okay, next, punta naman tayo kay customize. Ano ba yung customize? Sana. Okay, ang customize naman, ito yung customize ni Claude AI para mag-set up ka kung paano gustong sumagot si Claude at kumilos. So, ano yung purpose ng customize? Ano nga ba yung purpose ng customize?
So, imbes na sa conversation mo, paulit-ulit mo siyang sabihin, okay, pwede mong ilagay na yung mga preference na ito na customize, personalization para mas masunod niya yung mga susunod na conversation. So, ano-ano yung pwede nating o-customize. So, later, pag-uusapan natin si skills, connectors, plugins, and memory. Okay? Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ano yung mga nagagawa ng customize sa parts ni Claude. Okay? First is yung writing style. So, pwede mong sabihin kung gusto mo simple, professional, friendly, Taglish. And then, pwede mo rin sabihin sa kanila, kay Claude, yung background mo. Pwede mong bigyan ng Claude ng context about sa yung work purpose. Halimbawa, I'm an online business coach and educator. I create content and online courses for Filipino entrepreneurs. Dahil dito, masaswak mo yung responses sa ginagawa mo. And pwede ka rin magsabi kay Claude AI dito sa customize na to, yung instructions. Halimbawa, always explain technical terms in simple Taglish and give practical examples. Okay? So, simple examples. Kung ang customization mo ay explain everything in simple Taglish, especially for beginners, always give examples related to online business. So, ano nga ba yung AI automation? Okay, ang AI automation meaning paggamit lang siya ng AI para gawing automatically ang task na dati ay mano-mano lang. Okay? So, bakit ba useful si customization? Kasi si customize, tinuturuan mo si Claude kung paano ka niya dapat tulungan. Okay? Parang meron kang personal assistant na alam ang preferred style mo. Parang best friend mo na to eh, no? So, yung background mo at the way you work. Okay, kung ginagamit mo si Claude para sa content creation, sa coaching, sa online courses, business at marketing, malaking magiging tulong nito at mas magiging maganda yung customization dahil mas consistent ang output niya. Okay, so sa ating next lesson, pag-uusapan natin yung different parts ng customization or ni customize. Okay, I hope meron kayong natutunan and see you on our next lesson.